Handa na ang COMELEC sa pagbubukas ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Kanina, nagsagawa sila ng final inspection at meeting para plantsahin na ang simula ng filing bukas. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Isang final walkthrough ang ginawa ng mga opisyal ng COMELEC sa Tent City ng Manila Hotel, isang araw bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy mula bukas October 1 hanggang sa October 8. Dito po lalabas sila. Hindi na po lalabas doon. Dito tatanggapin ang lahat ng COC ng mga tatakbong senador at kinatawan sa party list race. Mula sa security, filing area, lugar kung saan pwedeng interviewin ng kandidato hanggang sa pagpirma sa pledge para sa maayos na halalan, ipinakita ng ahensya. Maluwag naman sa venue. Pero sabi ng COMELEC, lilimitahan lang nila sa 4 ang pwedeng sumama sa mga magpa-file sa loob. Sana po wag na lang tayo makipagmatigasan sapagkat makikipagmatigasan din ang Commissioner Elections. Diyan po natin makikita kung handa ang bawat isa na sumunod pagka kayo ay nahalal na. Idaraos naman sa provincial at local COMELEC offices ang filing ng mga lokal na kandidato. Dito, hanggang 3 tao naman ang pwedeng isama ng mga local candidate. Sa bahaging ito ng Tent City ng Manila Hotel, nakatakdang mag-file o mag-hain mismo ng COC ang mga kandidato. Noon nang sinabi ng COMELEC na sa panahong ito, wala pang may tuturing na premature campaigning. Ibig sabihin, kahit magsuot ng t-shirt na may mukha ng kandidato o gumawa ng iba't ibang gimmick, hindi pa raw may tuturing na election offense. Paglilino naman ng COMELEC, ministerial ang duty nila. Ibig sabihin, hindi sila mamimili at tatanggapin pa rin ang COC ng kahit sino magfa-file. Sasalayin na lang daw nila yung mga nuisance candidate o yung mga panggulo lang hanggang bago mag-November 30. Hindi porket walang pinag-aralan ay nuisance na. Hindi porket walang tahanan o walang bahay o walang ari-arian ay nuisance na. Subalit kung makakatakbo ang kandidato o yung masasama yung pangalan sa balota ay ibang usapan po yan. Sapagkat pwede may mag-file ng petition to cancel or deny due course yung candidacy, pwede madeklara na nuisance candidate yung isang kandidato o panggulo lamang. Bago naman ang walkthrough at inspection kanina, nag-final meeting na rin ng COMELEC kasamang iba't ibang stakeholders at ilang election lawyers. Dito kinwestiyon ni Atty. Romulo Macalintal ang mga appointive o government officials o employees na kakandidato sa party list. Sabi kasi ng ahensya, may tuturing lang na deemed resigned ang ganitong kandidato oras na magsimula ang kampanya sa Pebrero. Pero tingin ni Macalintal, dapat mag-resign na rin ang mga ito pagkahain pa lang nila ng kandidatura. Sapagkat naniniwala po ako na yung mga government officials sa ilalim ng saligang batas ay pinagbabawalan na to engage in partisan political activity. Bukod dito, hindi raw pagbabawalan ng COMELEC yung mga kandidatong lumalabas o nagtatrabaho sa broadcast media. Nariyan din ang kawalan nga ng probisyon ng COMELEC para sa premature campaigning. Ibig sabihin, lahat ng gimmick ng mga kandidato ngayon hanggang bago magsimula ang kampanya, hindi pa saklaw ng COMELEC, bagay na taliraw ang kamay ng poll body. Lahat ng gastos ng mga partido, ng mga kandidato sa mula October, November, December, January hanggang second week ng February, hindi kinakailangan i-report sa kanilang statement of contributions and expenditures sapagkat hindi pa sila kandidato. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.